Another day, another phone. Ito ay ang Xiaomi 15T. Tara, try natin to. So yun nga, na-release na yung update sa pinaka-hype na phone ng 2024, ang Xiaomi 15T. Ang tanong ngayon, does it live to the hype of the Xiaomi 14T? Syempre pag-uusapan natin yan dito sa video kasama ng mga pros, cons, upgrades, mga downgrades sa ating Xiaomi 15T. Tapos kung kamusta ba siya para sa kanyang presyo at sa kanyang predecessor. Pero syempre bago ang lahat, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Tapos kung sakaling makatulong sa yung video na to, sana i-like at i-share mo na rin. For now, pag-usapan natin ang box ng Xiaomi 15T. Looking at the box pa lang, very trademark naman na Xiaomi, puting box lang yan with text. Pag tinanggal mo yung kanyang cover, nandyan yung opaque na jelly case, documents, SIM ejector tool, ang iyong Xiaomi 15T na unit covered in protective plastic na pinapakita yung highlights ng phone na to, kanyang charging cable, and of course, ang kanyang charger. Again, for this phone, wala na tayong included na wireless earphones, pero aside from that, wala na namang kakaiba sa unboxing experience ko. Ngayon, tingnan na natin ang Xiaomi 15T. With the design pa lang, masabi kong very similar siya to the Xiaomi 14T. However, meron tayong mga changes na very notable pa rin. Unang-una sa kanyang camera. At first, masabi niyong kamukhang-kamukha niya yun sa Xiaomi 14T. Pero when you look closer, meron tayong slanted ata, or paano ba yung tawag dito? Slanted na edges para mas magmukhang unibody yung itsura ng phone niyo. Slight change na to, pero quite notable pa rin. Isa din na mapapansin nyo, mas malaking dihamak ang Xiaomi 15T compared to its predecessor. Pero, mas manipis naman siya compared to the Xiaomi 14T. Weight-wise, mas mabigat siya by 1 gram, so medyo negligible naman ang change na to. In terms of design dito ngayon sa kanyang likod, gumagamit siya ng powder metal finish at meron siyang tatlong color na available. Yung meron ako ngayon ay yung rose gold. In terms of durability naman, may IP68 rating pa din ang Xiaomi 15T. Tapos this time ay gumagamit na siya ng Corning Gorilla Glass 7i dito sa kanyang harapan, and then for the sides ay plastic yung material na ginagamit ng phone na to. However, gumagamit siya ng powder metal finish na very similar dito sa likuran niya, so it creates talaga yung parang unibody design ng phone na to. Sa right side ng Xiaomi 15T, may kita ang kanyang lock button, yung kanyang volume buttons. Tapos nandito naman sa baba ang kanyang speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, and then finally, ang kanyang SIM card tray. For the SIM card, dual SIM compatible ang phone na to, eSIM compatible na rin siya, however, hindi expandable ang kanyang memory. Ngayon, with a bigger form factor, binibigyan tayo ng Xiaomi 15T ng bigger 6.83 AMOLED display. Hindi naman nagbago gaano yung kanyang resolution, however, mas mababa ang refresh rate at ang brightness ng Xiaomi 15T compared to its predecessor. Quite surprising kasi hindi ito kadalasan yung mga downgrade na nakukuha natin. Ang maganda nga lang dito, pinalitan naman nila to ng mas mataas na 3840Hz na PWM dimming. So ibig sabihin lang na to, less eye strain syempre kung gagamitin nyo ang phone nyo buong araw. Naka-stereo speakers na ang phone na to, Dolby Atmos na yan, and in terms of quality, maganda ang nade-deliver ng Xiaomi 15T. Malakas din actually yung speakers niya, minsan kailangan kong babaan yung volume kapag naglalaro ako ng games dito. So kung sakaling plano nyo manood ng videos or maglaro on this phone, definitely makakapag-deliver naman sa inyo na magandang performance ang Xiaomi 15T. For the battery naman, meron na siyang mas mataas na 5,500 mAh battery capacity, and upon testing nakakuha tayo ng better results compared to last year's 14T. So meron din tayong improvement pagdating sa kanyang battery life. With 67 watts of fast charging naman, inabot ako ng 60 minutes to fully charge this phone. So not bad for a phone with a 5,500 mAh battery capacity. Sa camera naman ng phone na to, what makes it unique over other phones na mapagpipilian nyo ngayon 2025, syempre gumagamit siya ng Leica cameras, 15 megapixel para sa kanyang main camera, 15 megapixel din para sa kanyang telephoto lens, and then 12 megapixel naman para sa kanyang ultra-wide lens. Finally, a 32 megapixel camera naman dito sa kanyang harapan. Syempre, tinas natin yan at medyo glaring yung results na nakuha ko. If you look at the pictures taken with the Xiaomi 15T, medyo faded yung colors natin, ang dramatic and moody niya na para kabang may filter, at napansin ko yan ay dahil gumagamit siya ng Leica Authentic na setting. So may dalawang color setting yung camera ng phone na to,
nyo, Leica Authentic at saka Leica Vibrant. Leica Authentic makes it more dramatic, mas faded yung mga colors, medyo mas artsy tingnan yung mga photos ninyo na kahit hindi nyo na talaga i-edit, basically ito na yung parang edited pictures ninyo. If ever naman na masabol nyo yung mas vibrant na yung para sa akin, ito yung mas nakasanayan talaga nating colors when it comes to cameras, go with the Leica Vibrant. Unfortunately, hindi nyo pwedeng patayin yung Leica color setting niya. Either Leica Authentic or Leica Vibrant lang yan. At kung gusto nyo lang yung mas typical, mas parang wala talaga halos filter, at yung mas nakasanayan nyo lang, go with the Leica Vibrant setting. Ngayon, in terms of quality naman ng kanyang mga pictures, definitely nakapag-deliver talaga tong camera na to. Sharpness pa lang talaga, yung detail na nakuha niya, kahit i-crop nyo pa yung mga photos, maganda ang kanyang main camera. Even with the ultra-wide camera, halos wala kayong compromise na nakuha. Even for a phone at this price na minsan nakaka-encounter pa rin ako talaga na nagsasoften yung edges, minsan nagkakaroon na discoloration, maganda yung mga ultra-wide shots na nakuha ko. Looking at the edges, maganda yung quality, ang ganda talaga ng sharpness and detail na nabibigay ng phone na to. Even zooming in, halos wala kang compromise na makuha pagdating sa quality ng kanyang mga photos. Ngayon, kung sakaling gagamitin mo naman siya at night, hindi ka rin mahihirapan dahil kahit hindi mo nga gamitin yung kanyang low light, definitely makakapag-perform ng maayos ang Xiaomi 15T. Personally, mas prefer ko yung Leica Vibrant talaga na colors kasi ako, nakasanayan ko lang yung bright and vibrant and very lively colors na ginagamit sa mga photos. Ngayon, for selfie camera naman, medyo nag-soften tayo ng konti in terms of quality. Maganda pa rin naman siya, pero grabe, ang ganda lang talaga ng rear camera ng phone na to na parang tumaas ng sobrang expectation ko sa kanyang selfie. Di naman masama yung selfie camera ng phone na to. Actually, maganda pa nga rin talaga siya. Pero, ayun, gusto-gusto ko lang talaga ginagamit yung rear camera ng phone na to. If ever naman na magtitake kayo ng videos, capable siya of shooting up to 4K at 60 FPS, which is hindi mo pa rin kadalasan na-encounter for phones at this price. Maganda naman yung quality ng video niya, very sharp and detailed, not overly done, almost natural. May nakuha ka lang onting artificial sharpening, pero para sa akin medyo nitpicking na yung mga gantong bagay for phones at this price. Yung ganito, syempre capable siya of shooting na mataas na resolution dahil malakas ang chipset ng Xiaomi 15T. With a MediaTek Dimensity 8400 Ultra na chipset, definitely isa to sa mga pinakamabilis na phone na mabibili mo ngayong 2025. Not the fastest, alam kong may mas mabilis pa rin, pero definitely malakas ang chipset ng Xiaomi 15T. Syempre, tinest out ko yan and grabe nga naman, pagdating sa mga benchmarks, umabot tayo ng 1.9 million sa Antutu, which is around 40% bump in performance compared sa kanyang predecessor. Na grabe lang kasi hindi mo na madalas ma-encounter yung ganitong bump in performance. Syempre, tinest natin yan by gaming on this phone and ano ba i-expect mo? With a 2 million Antutu, definitely matataas yung settings na nakuha ko sa mga games. Grabe, Mobile Legends, wala akong naging problema. Talagang sobrang smooth niya lang. Even gaming for hours on this phone, hindi ako nahirapan. Actually, para mga 5 or 6 hours ako naglaro. Hindi naman ako naka-experience ng thermal throttling, pero hindi ko naman madedeny, uminit pa rin ng Xiaomi 15T as with any other phone naman pag naglaro ka ng ganito katagal. Pero para sa akin, yung important is hindi siya nag-thermal throttle and medyo okay pa naman actually yung temperature na nakuha natin. So if ever na plano nyo din maglaro on this phone, actually with a bigger screen, syempre ma-enjoy nyo yan sa Xiaomi 15T. It runs on HyperOS 2, 5G compatible na ang phone na to, Wi-Fi 6E compatible na rin with NFC capabilities, and also yung pinakabago na ngayon ko lang narinig, meron siyang Bluetooth 6.0 na. So, yung mga pinaka-latest kasi na Bluetooth, madalas Bluetooth 5.3, Bluetooth 5.4. Pero for this phone, of course, we can expect better connectivity with the Bluetooth 6.0. Ngayon, kung sakaling tingin yung tapos na ako, hindi pa rin natin na-mention ang AI features ng phone na to. So, marami siyang binigay na AI features sa atin, which is para sa akin, very simple pero quite practical. Meron yung AI search, basically yung search engine ng phone nila, mas pinalawig nila, mas pina-comprehensive nila with the use of AI. Tapos, AI gallery search na, again, with the help of AI, mababump din yung performance ng gallery nyo na kapag may sinearch kayong word or pag may sinearch kayong klase ng photo, dapat mabibigay
nabibigay ng Xiaomi 15T. However, kapag nagsisearch ako ng object na pwedeng nakikita dun sa mga phone, hindi nyo nasa-search, so baka tumaas lang masyado yung expectation ko on this phone. Meron din yung AI writing to help you revise yung grammar, yung vibe, yung tone ng mga sinasabi nyo through text, and also AI recorder na itatranscribe yung mga recordings nyo automatically. Hi, I'm Lynn from Las Vegas. Models. So itong mga bagay na to, available naman yung iba dito sa Google Gemini, and of course, hindi pwedeng mawala yung mga circle to search at saka AI translator na tinatawag nilang AI interpreter. Ngayon, for AI photo editing features naman, syempre nandyan yung AI Erase Pro, pwede din yung expansion para ma-expand yung mga photos ninyo, and yung AI image enhancement kung sakaling ay nga naging low quality yung inyong mga photos na feeling ko lang hardly nyo gagamitin yan kasi maganda nga yung mga photos na kaya niyang mabigay. And finally, syempre yung mga additional na lang katulad ng dynamic wallpaper at saka yung cinematic lock screen. Ngayon, sa lahat ng mga features na meron tong phone na to, with a great bump in performance, bigger screen, better PWM dimming, yung kanyang Dolby Atmos, yung bigger battery capacity niya, magkano nga ba ang phone na to? Available siya in 2 memory variants, 26,999 pesos para sa 12GB of RAM with 256GB of internal storage at 28,999 pesos naman para sa 12GB of RAM with 512GB of internal storage. At kung sakaling kukunin nyo siya within yung kanyang pre-order period, makakakuha kayo ng mga discount and freebies for the Xiaomi 15T. Sa presyo na to, masasabi ko bang sulit ang Xiaomi 15T? So syempre, hindi perfect ang phone na to. Nakakuha pa rin tayo ng downgrade. Ayun, mas mababang refresh rate. Tapos, mas mababang screen brightness, although mataas pa rin naman to enough para magamit nyo siya sa ilalim ng arawan. Aside pa dyan, kung mapapansin nyo yung kanyang camera setup, definitely very similar to the Xiaomi 14T. And with a 1,000 peso price bump, masabi kong compared to the Xiaomi 14T, parang give or take tayo on this phone. Kasi ayun nga, meron tayong mga downgrades na nakuha, and then same lang yung kanyang camera, pero with a 1,000 peso price bump, nakapalit naman ng sobrang taas na gaming performance, bigger screen, along with yung other upgrades na na-mention ko nga, plus yung AI features pa na hindi mo nakukuha sa Xiaomi 14T. So if ikaw, sobrang sold talaga doon sa mga AI features offered by phones ngayong 2025, alam mo magagamit mo talaga sila at mamaximize mo, and habol mo talaga yung bump in performance na from 1.2 million ang Tutu ngayon nasa 1.9 million na on the Xiaomi 15T. Kung ito mga priorities mo talaga, definitely sulit na sulit para sa iyo ang Xiaomi 15T. If ever naman na nabitin ka pa sa performance ng phone na to, meron ding Xiaomi 15 Pro available with a higher price tag. Isang magandang phone ngayon 2025, definitely great upgrades, at kung ito yung mga priority mo, yung gaming performance, yung battery life, yung mas malaking form factor, mas malaking screen, definitely go for the Xiaomi 15T. Isang napakagandang phone, napakalakas, napakabilis. Actually, na-enjoy kong maglaro at gamitin ang camera ng Xiaomi 15T. Yun na masabi ko for this phone. Hopefully nakatulong tong video na to with the outputs and benchmarks para masabi mo kung ito na nga ba ang phone na para sa'yo. Ngayon, if ever na nakapag-decide ka na ang Xiaomi 15T ang phone na para sa'yo, syempre available yan sa YouTube Shopping. I-check nyo lang sa baba. I-click nyo lang yan at dadalhin kayo sa official Shopee store ng Xiaomi with the link for the Xiaomi 15T. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit mo ang bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong nga, sana naman i-like at i-share mo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.